Hi guys! So today pupunta tayo sa Kawayan Forest Camping and Resort dito sa San Jose, Tarlac. Hi guys, so nandito tayo ngayon sa Camp Kawayan. So okay naman siya. Ang problema lang dito, walang signal. Pero overall okay naman siya. So iikutin natin ngayon kung ano pang mga features sa Camp Kawayan. Guys, so bali wala kasing signal dito guys, so lalabas tayo. So yan guys, since walang signal dito pero may tindahan yan, so parang nag-aalok sila ng libreng wifi. Actually may bayad, di libre, tindahan kasi kung meron kayong kailangan biglang kausapin.
Pakita ko muna ulit yung setup natin. So ayan, as you can see, kasama natin ulit syempre si Monty, ang kotse natin. So ngayon pala gumagamit tayo ng bagong tent. So nakabili tayo ng mountain hiker na inflatable tent. Then ang maganda dun sa mountain hiker, medyo nakapagod lang sa una i-bomba. Pero ay naman, ang saglit lang siya humangin. Actually nung itong setup natin ngayon yung nasa video, pangalawang setup na to. Yung una papakita ko, pero ngayon binago natin kahapon kasi nag-decide tayo na parang mas okay yung ganitong setup para mabuksan din natin yung owning ng kotse. So again, owning natin galing sa RCM Campers. So message nyo na lang sila sir. So ito yung entrance guys. So ayan yung gate. So pagpasok nyo makikita nyo agad to. So again, Camp Kawayan Forest Camping Resort. So ayan, meron tayong Camp 1, Camp 2 to Camp 4. Then pavilion, may pool, restroom, playground, parking, then bamboo forest. So ngayon papakita ko muna yung mga camp sa Camp 1. Okay. So medyo mainit lang ngayon, pero hindi naman sobrang init. Sakto lang. So ito yung Camp A. So today pala March 21. So ito yung Camp A. So may marami tayong kasama. Sabi nila fully booked daw ngayon. So Camp A. Okay, yan. Then katabi nun is yung restroom. Then Camp B yung next. Okay. And so ito yung Camp B. Then tayo ay yung nasa Camp C. So ang maganda kasi dito guys, yung Camp 1 meron na siyang kasama na power station, power station. Tapos meron na siyang kasama na parang sariling faucet ng tubig. And so again, Camp C yung setup natin. Again, gumagamit tayo ng mountain hiker na inflatable tent. So bagong bili natin siya. Yan. So the next is Camp D. Yan, ito yung setup nila. Then doon sa Camp G, yan, sa Camp G naman meron din doon. Ang ganda ng setup nila sir. I think full black dog sila. So nandito yung Camp E. Yung Camp E parang hindi yata sila tumuloy. Kasi sabi kahapon nung caretaker, lahat daw meron. Pero yan, kahapon wala pa sila. Baka today. So Camp E. And then next is the Camp F. Yan. So nandun banda yung Camp F. So guys, tatawid tayo sa kabila. Ito yung extension ng Kawayan Camping Resort. And guys, so ito yung gate. So across lang siya sa gate ng kabila. So yun yung gate ng kabila. Yan, pakita natin. Yan, so literal na tatawid ka lang. Dito ka na. So saan nila rin to, property nila. Yuck, masya tayo. Yan. So malawak pa rin siya guys. Kasama natin ngayon sa site ay umalis na. So wala nang tao sa D, F, E, A sa B. So yung mga tropang naka black dog na lang yung nandito. So currently nag-prepare na tayo ng lunch. Tapos na tayo mag swimming.
ulam natin for today ay fried chicken, saka pancit na merong sardinas. So, hindi ko alam kung paano lulutuin yun. Actually, naisip ko lang yun. So, hindi ko alam kung masarap siya o hindi. So, yung kanin ngayon ay niluluto na. So, ipe-prepare natin yung ulam. So guys, so nagluluto tayo ngayon. Patapos na yung chicken, tapos na yung kanin. Isang chicken na lang yung lulutuin natin. Then next na natin yung pancit na merong sardinas. Yung sinasabi ko na di ko alam kung paano lulutuin yun kasi hula-hula lang talaga yun, naisip lang namin kanina. Pero bago yun, papakita ko muna sa inyo kung ano ba yung setup natin sa loob ng inflatable tent. So medyo mainit ngayon, tanghali. Yun lang yung medyo hindi maganda sa inflatable tent kapag nabilad. So yun, unfortunately nabilad siya. So papakita ko sa inyo loob. So papakita ko na yung loob ng inflatable tent. So push muna natin. Again, medyo mainit siya kasi nabilad. Pero ganun talaga, mamaya na malalamig yan. So medyo maluwag yung tent talaga. So again, mountain hiker. I think ano to 3 to 8 persons yung sabi, pero as you can see baka hindi naman siya kasya. So nandito yung mga gamit natin. Yan. So ito yung kama. Yan, sensya na medyo magulo. Tapos in terms of ventilation, ayun, meron doon na pasukan ng hangin. Yan, same with the other side. Ito sinarado ko lang siya ngayon. Pero ano yan, parang meron siyang view, ganun. Tinakpan ko lang kasi pupasok yung init, pero later papakita ko kung ano ba itsura niyan. So tapos dito rin sa labas, of course, yan, meron siyang ventilation dyan. Then on the other side as well, yan. So maganda naman yung itsura niya, and again, mabilis siyang buuin. Yun yung maganda sa kanya. gabi na, magpe-prepare naman tayo ng dinner. So ang ginawa natin kanina, nag-swimming tayo ulit. So dahil naubos na tayo ng damit, so inuulit na lang natin yung damit natin. Malinis pa naman to. So yun, papakita ko yung nag-swimming tayo kanina, ita-timelapse na lang natin.
Tapos magluluto tayo ngayon ng dinner. Pero before that, ipapakita ko muna sa inyo yung setup natin ngayong gabi. Last night na natin dito sa Kawayan Forest Camping Resort. Okay, so start, ikot natin yung ating site. So ito yung setup natin guys. So again, of course, yung lutuan. Yan, so nandito yung mga pagkain natin. Medyo marami tayo natirang pagkain kanina. And ito yung lagayan ng mga gamit natin. Tapos andito yung ating mga gamit, yung mga electric nating gamit. So ayun yung ating fan, then the laptop, tapos yung ating saksakan. Ulitin ko lang, so dito sa Kawayan Resort or Kawayan Camping, kasama sa Camp 1 na babayaran mo sa 450, yung meron kang sariling power outlet. So maganda dito kung meron kayong mga isasaksak yan, so meron na dyan agad, so hindi kayo malulubat. Tapos again, of course, nandito yung ating of course cooler, and then again yung ating tent. So ito naman yung tsura ng camp natin or na setup natin sa bandang labas. So again, nandiyan si Monty, then the lights, ayan, yan tayo, yan. So yan guys, so ang ating dinner for tonight, papakita natin siya, okay? So ang dinner ay meron tayong liempo, so iihawin natin siya mamaya. And then meron din tayong ipipritong talong, okay? Tapos meron pa pala tayong hotdog doon, so lulutuin din natin yung hotdog. And of course, kakainin natin yung mga leftovers, sayang naman yan, kanina lang yan niluto. Guys, so ito na yung liempo natin. So ayun yung una nating niluto na ulam. Tapos andito na rin yung ating kanin. So maluto, malapit na maluto yung kanin na yan. Good morning mga boy. Bale, last day na natin dito ngayon sa camp. So magluluto na lang tayo ng onting pagkain, tapos hihintayin na lang natin yung free breakfast. Salsa tayo. So hindi na natin ihintayin na masyadong uminit kasi mahirap mag-pack up kapag sobrang init. So i-play ko na lang yung ating time lapse ng pag-pack up natin. So yun guys, napag-pack up na tayo. Ito yung tsura. Ayan na. So tabi na rin natin lahat ng basura. So maliligo na lang tayo, then alis na tayo.
yun guys, tapos na tayo mag-pack up, paligo at mag-swimming. So, sa lahat ng campsite na pupuntahan natin, i-rate natin sila based sa 5 aspects. So, number 1, accessibility. Number 2, security. Number 3, yung price, kung worth it ba siya. Then, number 4, kung may signal. Tapos, number 5, anong ulit yung number 5? CR, yung CR check. So, yun yung mga 5 bagay na dapat namin, o at least kami, na chinecheck namin agad. So, ang score ng Kawayan Forest Camping para sa amin ay 3.5. So, bakit 3.5 out of 5? Accessibility, maganda yung daan papasok. So, may point sila doon. Pagdating sa security, gated siya, tapos maraming staff. So, okay siya. Tapos, pagdating sa ano yung next? Sa price, worth it yung price niya kasi 450, meron ka ng breakfast, tapos meron kang power outlet, meron kang water source na sarili. So, okay siya doon. So, 3 points na doon. So, 3 out of 5 na agad siya. So, in terms of CR, okay naman yung CR kaso minsan kasi nawawala o humihina yung pressure ng tubig. Tapos, doon sa shower area, minsan nagloloko yung takip o yung sarahan ng CR. So, 0.5 lang doon. Tapos, walang score yung signal kasi wala kang signal dito. Kaya, 3.5 yung score niya. So, yun. Overall, 3.5 out of 5. So, okay pa rin siyang camping. So, babalikan siya.